Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 15, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 42 to 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin nyo ito, ngunit wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinasabi na kaya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mo yan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, matindi ang pananalita ni Jesus laban sa mga Pariseyo at mga tagapagturo ng batas. Ang sabi niya, "Kawawa kayo. Nagbibigay kayo ng ikapo ng mga halamang gabot, pero pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos." At sa mga tagapagturo ng batas, anong sabi niya? "Nagpapapasan kayo ng mabibigat na pasanin sa iba, pero kayo mismo ay ayaw man lang gumalaw para tumulong." Ang mga Pariseyo po ay kilala sa kanilang pagiging mahigpit sa pagsunod sa batas. Ngunit ang pagsunod na ito ay nagiging panlabas na pagpapakita lamang ng kabanalan. Nakalimutan nila ang mas mahalagang bahagi ng batas, ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga tagapagturo naman ng batas ay nagiging mapanghusga, nagpapataw ng mga mabibigat na alintuntunin, pero hindi sila tumutulong sa kapwa. Sa panahon natin ngayon, madali tayong mahulog sa ganitong ugali. Minsan, mas madali tayong mag-post ng mga Bible verse kaysa sa magpatawad. Mas madali tayong magbigay ng payo kaysa sa makinig. O kaya, sumusunod tayo sa mga panlabas na gawain, sa mga ritual, sa mga liturgical celebration ng pananampalataya, nagsisimba, nagdadasal. Pero hindi natin sinusuri kung may pagmamahal ba sa puso natin. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang nakikita sa gawa, kundi naroon din sa intensyon at malasakit. Hindi ito nakukuha kung ikaw ba ay matagal lumuhod sa simbahan, kundi ito ba ay nagbubunga ng paggawa ng mabuti, lalo na para sa ating kapwa. Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming maging totoo sa aming pananampalataya. Alisin mo sa akin yung pagkukunwari at palitan mo ito ng tunay na pagmamahal, malasakit at pagiging makatarungan sa iba. Huwag mo kaming hayaang maging abala sa panlabas na anyo, kundi bigyan mo kami ng pusong bukas sa iyong salita at sa kapwa. Gawin mo kaming daluyan ng iyong awa at liwanag. Amen. Na-bless po kayo ng today's sharing. Nako, panggising natin ito. Para sa ganun lahat tayo maging totoo sa ating pagsamba. Hayaan nating marating ng salita ng Diyos ang mga puso ng uhaw sa liwanag.
Kaya i-share natin ito sa iba. Sa ating mga ka-classmates, sa GC, sa mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi para tuligsain sila, kundi para ipaalala sa kanila ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos at ikaw ang daluyan. Muli ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.